Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak upang mamatay doon sa krus para sa aming mga kasalanan. At ngayon, aming pinagdiriwang ang kanyang pagkabuhay na maguli sapagkat ito ang magpapatunay kung ano ang kadahilanan ng kanyang pagkabuhay at kung anong kadahilanan ng aming buhay. At yan ngayon ay nararanasan namin. Ito'y ang kalayaan mula sa kasalanan. Meron kaming pag-asa sa aming mga buhay. At tunay nga po, O Diyos, na dahil sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Hesus, kami ngayon ay may bagong buhay. Kami ngayon ay may buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay may pag-asa sa buhay na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang pag-ibig na iyong iginawad sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Well, pwede po tayo makaupo. Happy Resurrection Sunday, mga kapatid. At ito nga po, itong araw na ito, o itong linggong ito, ito yung culmination ng pagdiriwang natin ng Semana Santa. Alam naman natin yan sa tradition po natin, ano po, ang pagdiriwang ng Semana Santa. At ito ay nagtatapos dito sa araw na ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay hindi lamang isang tradisyon o hindi lamang ito isang uri ng religious activity na ginagawa po natin at dito po sa ating bansa ay napaka-solemn po ito. Talagang inaalala po natin ito. Ngunit ang isa sa dapat po nating maintindihan ay higit pa sa pagiging isang traditional, ito'y makapangyarihang mensahe ng kaligtasan. Can you say amen? Dahil kapag hindi nabuhay na maguli, hindi ipinanganak ang ating Panginoong Hesus upang mamatay dun sa krus, at hindi siya nabuhay na maguli, walang saysay ang ating ginagawa ngayon. Walang dahilan kung bakit po tayo nagagathering ngayon. Ngunit dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, ito yung nagbibigay. In fact, ito yung nagbibigay ng uniqueness sa ating pananampalataya. Walang relihiyon sa mundo na ang kanilang taga-founder ay nabuhay na maguli. O ang kanilang leader ay nabuhay mula sa mga patay. Tanging si Jesus lamang ang nagpakita ng ganitong kapangyarihan sapagkat tanging si Jesus lamang ang tunay na Diyos na siyang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Basahin ko po dito sa Luke chapter 24 sapagkat dito po nakatala yung, of course, yung events patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang Resurrection Sunday. Mula sa verse 1, ang sabi rito, maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ng mga pabangong inihanda nila. Alam niyo po, kaya ang ating gathering, ang Christian gathering po ay nagsimula sa araw ng linggo sapagkat ito po yung first day of the week. Ito yung araw na kung saan ay ipinagdiriwang talaga yung Resurrection Day ng ating Panginoong Hesus. Kaya mula po noon hanggang ngayon, ang ating gathering at ang special day for Christians are Sunday or the first day of the week. Okay? Sa mga Hudyo, traditionally, ang kanilang gathering is Saturday, Sabat. Pero nagbago na ito nung nabuhay ang ating ang Panginoong Hesus nung araw ng linggo sapagkat ito'y naghuhudyat ng panibagong tipan ng gathering ng kanyang mga anak. Amen? So, verse 2, nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. May nabanggit si Pastor Paul kaninang umaga, hindi po tinanggal yung bato dahil hindi makalabas ang ating Panginoong Hesus. Can you say amen? Walang panama ang laki ng batong yon sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon.
Kung nais ng Panginoon na tanggalin ang batong yon, matatanggal sa isang iglap lamang. Ngunit tinanggal yung batong yon upang ipakita sa atin, upang magbigay ng katibayan, upang mag-iwan ng patotoo na si Jesus ay nabuhay na maguli. So ito'y iginulong para sa kanyang mga disipulo, hindi para makalabas si Jesus, sapagkat wala naman talagang makakapigil sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nung pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. At tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna o sa lugar ng mga patay? Alam nyo, makapangyarihang deklarasyon yan ng mga anghel. Ano po? Bakit kayo naghahanap ng isang buhay sa gitna ng mga patay? Ibig sabihin, ang langit alam na. O ang langit ay alam na kung ano ang nangyari ngayong araw na iyon. At nakakalungkot lamang na hindi ito naintindihan ng kanilang mga disciples. And so, sabi doon sa verse 6, wala siya rito. Siya'y muling, nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling, mabubuhay. So talagang ang mensaheng yon ng ating Panginoon sa mga disipulo, paulit-ulit niya na itong sinasabi. Itong katotohanan ito. Pero yung mga disipulo, hindi nila makita ito, hindi nila maintindihan ito, hindi nila maarok. Yung nga po yun, sa lalim ng salitang maarok, hindi talaga nila maarok yung ng pangyayaring iyon. Bakit ka kinakailangang mamatay? Sapagkat ang kanilang kaisipan, hindi na mamatay ang Mesiyas. Hindi na mamatay ang hari. Ang hari ay mananagumpay. Bakit siya kinakailangang mamatay? Pero hindi naintindihan ng mga disciples na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay higit pa sa natural at politikal na kapangyarihan. Ito ay kapangyarihang espiritual na siyang magpapalaya sa sangkatauhan. Hindi lamang magpapalaya sa mga Hudyo sa kapangyarihan ng mga imperyo ng Roma, kundi magpapalaya sa kapangyarihan at pagkabihag ng kamatayan at kasalanan. Ang anak ng tao ay kinakailangang ipagkanulo. Kinakailangan siyang maipako dun sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Verse 8, at naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una. Alam nyo, sa pagkakataong ito, nais ko pong sabihin sa inyo na marami ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus na kinakailangan nating alalahanin. Kinakailangan natin itong tandaan. Kinakailangan natin itong maintindihan. May mga bagay na sinasabi ang ating Panginoong Jesus at kinakailangan po natin itong makita. At ngayong hapong ito, sa araw ng pagkabuhay na maguli, pupuntahan natin uli ang mga sinabi ng ating Panginoon at ang sinabi ng salita ng Diyos. At aalalahanin din natin kung ano ang naidulot ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Ano ang kahalagahan, ano ang kapangyarihan, at bakit ito ang pinaka-central. Alam niyo po bang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus ang pinaka-pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung hindi mo naintindihan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, hindi mo naintindihan ang centrality o ang pinakasentro ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ikaw ay tumanggap uli ng isang relihiyon o isang tradisyon kung hindi mo naintindihan at hindi mo naranasan ang pagkabuhay na maguli, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon.
if you don't know the power of Jesus' resurrection, you miss the meaning of Christianity. Ang pagkabuhay na maguli, ang isa sa pinaka-importanting pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang nagdi-define, ito yung nagbibigay ng pagbabago sa direksyon ng kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya puntahan natin ngayon at alalahanin natin, ano bang ang sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Well, 1 Corinthians chapter 15 verse 12, sinabi ng Apostol Pablo, ngayon kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Sapagkat yung panahong yun, may mga taong nagsasabi, wala. Pag namatay ka, patay ka. Tapos ka na. Wala ka na. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, anong gamit ng resurrection ng ating Panginoong Hesus? Kaya siya nabuhay na maguli para ipakita sa inyo na may pagkabuhay na maguli. Na ikaw ay mabubuhay ng walang hanggan. So sabi niya dito sa verse 13, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo, ito po, tingnan niyo po ito, verse 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang ating pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sinasayang lang natin ang ating mga kapaguran dito. Mga kapatid, kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus, umuwi na po tayo. Wala po tayong dahilan para mag-gather dito. Can you say amen? Wala po tayong dahilan para sumamba sapagkat patay ang ating sinasamba. Wala po tayong dahilan para magdiwang sapagkat wala yung ating ipinagdiriwang. At higit sa lahat, bakit pa kayo magsasayang na makinig sa akin? At bakit pa ako nagsasayang ng aking mga laway at ng aking boses para mangaral ng salita ng Diyos kung hindi binuhay o hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus? Walang kwenta ang ating pananampalataya. Sabi niya rito, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, at sabi niya dito sa verse 6, at kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, mananatili pa sa inyo ang mga kasalanan to walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa ng lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Ibig sabihin yung mga mahal sa buhay po natin na umuwi na at nanampalataya sa Panginoon, hindi natin na sila makikita. Walang katuturan yung pananampalatayang yun. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Meron pong relihiyong gumagamit sa verse na ito at sinasabing, tingnan mo, kung ikaw ay nananampalataya lang kay Kristo Jesus, ikaw ang pinakakawawa sa buong mundo. Kulang ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero babasahin po natin ang buo para hindi po tayo malilito sapagkat ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung hindi binuhay si Kristo Jesus, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao sapagkat umaasa tayo sa wala. Verse 20, ngunit. Sabihin po natin, ngunit. Isa pa po. Ngunit, sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. Hallelujah! Palapakan nga po natin ang Panginoon diyan. At ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Purihin ang Panginoon diyan. Hallelujah!
Kaya naman, tandaan po natin, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus ay isa pong pagpapatunay na mayroong buhay na walang hanggan. Dahil sinabi niya rito sa verse 21, kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung papaanong namatay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Kristo. Glory to God. At ang sabi niya rito sa verse, punta natin dito sa verse 27, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Verse 28, at kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos at naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Ibig sabihin, lahat ng uri ng kapangyarihan ay luluhod at sasamba sa kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Katz kanina, ang kamatayan po ng ating Panginoong Yesus dun sa krus ay tinapos ang kapangyarihan ng kasalanan. Kinakailangan siyang mamatay para mabayaran ang ating kasalanan. Dahil kung hindi siya mamamatay, walang mababayarang kasalanan na siyang pantubos sa ating mga kasalanan. Sapagkat lahat ay nagkasala. Ang sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man, kahit na sino man, napakaliwanag po yun. Kahit na ikaw ay pinakamalakas, makapangyarihan, makatuwiran, pinakabanal, sino ka man, ikaw ay makasalanan at hindi ka nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ibig sabihin, mayroon tayong kasalanan at kinakailangan itong bayaran. At ang kailangan magbayad nito ay ang hindi makasalanan at walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang kamatayan ni Kristo ay tinapos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay tinapos ang kapangyarihan ng kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Bakit po? Hindi ka na kailanman matatakot sa kamatayan. Kung dati ang kamatayan sa iyo ay parang, anong mangyayari sa akin? Saan ako pupunta? Ano ang aking magiging buhay pagkatapos kong ihinga ang aking huling hininga dito sa lupa? Ngunit maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, at nanampalataya ka na siya'y isang anak ng Diyos, at nanampalataya kang siya'y binuhay na maguli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya wala na tayong katatakutan sa kamatayan. Alam niyo po, may isang makapangyarihang sinambit ang ating Panginoong Yesus. Nung namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus, at pinuntahan niya ito, sabi ng mga kapatid ni Lazarus, Panginoon, patay na ang aking kapatid. Wala nang gamit, bakit ka dito? Parang ganun ang dating. Ano? At sinabi niya dun sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi, sabi nga po natin, hindi. Isa pa po, hindi mamamatay kailanman. Ang tanong, ano ang tanong? Walang tanong. Pastor, hindi ba
O-officiate ka ng wake services? Hindi ba ikaw ay naglilibing? Hindi po ba tayo ay nakaranas ng mga kamag-anak na namatay na? Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus dito na kapag naniwala tayo sa Kanya ay hindi ka mamamatay kailanman? Well, sasabihin ko po sa inyo, ang ating katawan ay mamamatay dito sa lupa, ngunit hindi ikaw ang katawan. Ikaw ay spirito na may kaluluwa. Ang tunay na ikaw at ang tunay na Edwin na napapakinggan nyo ngayon at nakikita nyo po dito sa stage at nanonood kayo dyan sa online, ang tunay na Edwin ay hindi yung aking pisikal na magandang lalaking pangangatawan. Ang inyong kausap at ang inyong pinapakinggan ay ang spirito ni Edwin na ginagamit ang kanyang katawan. Anyan po ba kayo? Sapagkat ang kamatayan sa pisikal ay hindi ibig sabihin wala ka ng buhay. Walang buhay ang iyong katawan. Mamamatay ang iyong katawan. Talaga naman pong nakalaan na ang ating katawan ay magdidecay. Sabi nga mo ni Pastor Paul, hindi niya paborito yung sinasabi ni Apostol Pablo na, yung verse na outward body, ang ating panlabas na kaanyuan, ay nagdidecay, naaagnas. Parang ganun ang dating. Ang dating naman yan. By the way, mga kapatid, pag kayo naliligo, okay? Hindi naman kayo, kapag kayo naliligo, hindi naman kayo, naliligo naman kayo, di ba? Lahat tayo naliligo, mga kapatid, di ba? Lalo na mainit ngayon. Pag naliligo kayo, hindi naman kayo pumunta sa maalikabok o kaya sa maruming lugar, di ba? Pero kung bakit naman, laging meron kang libag. Hindi po ba? Bakit ka may libag? Ayun, ang sabi ni Pastora Maylene, exfoliation yon. No? Yun yung mga dead cells na tinatanggal mo para na sa ganon ay mas lalong kuminis ang iyong pagbabalat at ang pagmumukha at kung ano man ang iyong uri. No, pero isang pagpapakita lamang na nagdidecay ang ating lupang katawan. Tumatanda po tayo. Yung dating malaki ang muscle mo dito, nandito na lumalaki, no? Ibig sabihin, matindi talaga ang gravity. Ano? Sobra talaga, grabe ang gravity talaga. Pinabababa ang lahat ng uri ng iyong muscle, no? Kidding aside, ganyan po ang ating katawan. Tumatanda po tayo. Pero sabihin ko po sa inyo, katulad ng binanggit kong verse kanina, our inward, ito, basahin ko po rito, kahit na humihina ang ating katawang lupa. Sabihin nyo nga po, tapikin nyo yung sarili, hello, katawang lupa. Lupa ka. Okay? Ikaw ay isang lupa, no? Katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang ating spirito araw-araw. Ibig sabihin, ang tunay na tayo, ang tunay na Edwin, ang tunay na pagkatao ko ay hindi itong katawang ito, itong katawang lupang ito. Ang tunay na pagkatao ko ay ang aking spirito na binago ng Diyos, binuhay ng ating Panginoong Yesus. Pinatawad niya at binigyan niya ng kapatawaran mula sa kasalanan. Kaya naman, habang siya'y patuloy na nakakakilala sa Panginoon, patuloy na lumalapit sa Panginoon, ang pakiramdam niya ay parang 20 years old lang siya. Kahit na 70 or 80 years old na siya, gusto ko pang mag-basketball. Pero sabi ng katawan mo, wala na, kupas ka na, ang tuhod mo ay hindi na kaya. No? Praise God. So ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sinasabi ko? At sumagot siya, opo Panginoon, naniniwala po ako na kayo ang Kristo. Tanong ko mga kapatid, naniniwala ba kayo sa ating Panginoong Yesus na nabuhay na maguli? Siya ba ang inyong tagapagligtas? Siya ba ang iyong Panginoon?
Sapagkat kung nananampalataya ka sa Kanya, bagamat ang ating katawang lupa ay unti-unti ay humihina at darating yung panahon, may expiry date ang ating katawan. Ngunit hindi natin kinakatakutan ang kamatayan. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang kamatayan ay paglisan lamang sa buhay dito sa lupa. At tayo ay actually lilipat lamang sa mas magandang lugar, sa pinakamagandang lugar actually. Ito ang presensya ng Panginoon. Kaya naman magpupuri tayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang presensya ang pinakamagandang lugar sa lahat. Makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Uli. Magkakaroon uli ng reunion sa langit, dun sa kanyang presensya. Hindi natatapos ang ating buhay dito sa lupa. Nagpapatuloy ang ating buhay at habang nandito tayo sa lupa, ginaganap natin ang kanyang pagkatawag sa atin, ginagampanan natin ang ating tungkulin at anuman po ang ipinapagawa ng Panginoon sa inyo at ang number one na pinapagawa ng Panginoon sa inyo ay mahalin ninyo ang inyong pamilya, mahalin ninyo ang mga tao sa paligid ninyo, ipahayag ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa ninyo, ipahayag ninyo ang salita ng Diyos. At pag natapos na ang tungkuling yun, lilipat lamang tayo sa sa kabilang, ano po yun? Kabilang buhay. Hindi po kabilang patay. Okay? Ano po yun? Kabilang buhay. May buhay sa kabila. May buhay sa Panginoon. May buhay na walang hanggan ang sumasampalataya sa Panginoon. Amen? Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, kaya't kung ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkataong, sa halip ito'y napalitan na ng bago. At ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito, sa pamamagitan ni Kristong ibinilang niya kaming kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon. Sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan niya rin. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ano po yung binigay sa atin? Buhay na walang hanggan. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang nananampalataya kay Jesus at tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Sino po ang nananampalataya sa Panginoon at tumanggap sa Panginoon, sigurado ang buhay na walang hanggan ay nasa iyo. Ngunit kapag hindi mo siya sinampalatayanan, hindi siya nag-ahari sa iyong puso, hindi rin mananatili ang buhay na walang hanggan sa buhay mo. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Ano ang gamit ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus upang ikaw ay dalhin niya sa isang lugar na inihanda niya doon sa kanyang presensya? At ano yon? Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos para sa atin. 1 Corinthians John chapter 14, verse 1 to 4. Huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan o silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo baka piling ko kung saan man ako naroon.
at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan. At yung mga sumusunod na talata, sabi na ng isang disciple, Panginoon, hindi ko po alam kung saan kayo pupunta. Saan po ang daan? Paano kami makakasunod sa inyo? Ano sinabi ng ating Panginoong Yesus? Ako ang daan. Katulad ng sinabi niya rin kay Maria na kapatid ni Lazarus, ako ang buhay at pagkabuhay na maguli. Hindi lang ako bumubuhay ng patay, ako ang pagkabuhay na maguli. Siya yung persona ng isang buhay na kung saan ay walang kamatayan. 1 John, chapter 5, verse 10 to 12. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kapag hindi ka nanampalataya kay Jesus, parang sinasabi mo lang na ang Biblia, hindi yan totoo. Na si Jesus, hindi yan totoo. Ang Diyos, hindi yan totoo. Alam niyo po sa banal na kasulatan ang sabi roon, hangal ang isang taong nagsasabing walang Diyos. At mapapatunayan niya yan kapag siya'y namatay na. You know how dreadful, kung gaano kagimbal-gimbal, sabi nga ni Katz, kung gaano nakakatakot na akala mo walang Diyos. Pero yung pala, pagkamatay mo, harapin mo ang hahatol sa iyo. At sasabihin mo, hindi ba ito yung Jesus na ipinapangaral doon sa mga born again na yan? At hindi nila marirealize, mayroong kahatulan sa sino mang hindi sumampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, may sinabi sa banal na kasulatan. Minsan lamang itinakda ng Diyos na kayo'y maipanganak at kayo ay mamatay. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang ating buhay ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataong magkaroon ng kaligtasan. At yan ay sa oras na ikaw ay ipinanganak at meron kang kaisipan para magdesisyon. At sa iyong span ng kayong buhay, hindi ka tatantanan ng Diyos. Parang yung isang newscaster, hindi kita tatantanan. Hindi ka tatantanan ng Diyos upang ipakita sa iyo na kailangan mo ng kaligtasan sapagkat ikaw ay makasalanan. Kinakailangan mo lang tanggapin ito. Hanggang sa huling hininga, bibigyan kanya ng pagkakataon na manampalataya sa Kanya. Ngunit, pag nalagot na ang iyong hininga, huli na ang lahat. Kaya naman napaka-importante ng bawat tao at maging sa nanonood sa online na kung hindi pa sigurado sa iyong puso na nananampalataya ka sa Kanya at pinapapasok mo siya sa iyong puso at sa iyong buhay, kailangan mo siya. Kailangang manampalataya ka. May sinabi po sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Ang sino mang ipahayag ng kanyang bibig na si Jesus ay Panginoon at buong pusong manampalataya na siya'y binuhay na maguli, maliligtas siya. Ano po ang kanyang gagawin lang? Siya po ba'y papasok sa relihiyon? Siya po ba'y magpipinitensya? Siya po ba'y magpapapako rin sa krus? Siya po ba ay magpapanata rin upang siya'y patawarin ng Diyos? Hindi. Ang sabi doon, ipahayag, verse 9, ang sabi doon, kung ipapahayag ng iyong bibig at yung ipinapahayag mo, pinaniniwalaan ng iyong puso para sa Diyos
sapat na yon. Sapagkat ang kasapatan ng iyong kaligtasan ay hindi sa iyong sariling kakayanan. Ang kasapatan ng iyong kaligtasan ay natapos na 2,000 taon nang nakakaraan. Namatay si Jesus dun sa krus upang bayaran, paghirapan at akuin ang lahat ng iyong kasalanan. At ang tanging hinihintay niya lamang, sambitin ng iyong bibig, sampalatayanan ng iyong puso. At ang sabi niya rito, maliligtas ka. Doon sa susunod na verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. At nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig, at sa gayon, siya ay maliligtas. Kay Katoliko ka man, anong relihiyon ka man, walang sinasabi ang Panginoong Hesus na dapat ganito ang relihiyon mo bago mo sambitin yan. Hindi. Basta sinambit mo na si Jesus ang Panginoon at tinanggap siya sa iyong puso, may kaligtasang nakalaan sa iyo. Kaya naman napaka-importanting ipahayag natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin. Can you say amen? Magtatapos na po ako rito. Pahayag chapter 1, verse 17 to 18. Napakarami pong verses na pwede ko pong basahin dito, pero magpatuloy po kayong magbasa ng salita ng Diyos para maalala ninyo ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Pagkakita ko sa Kanya, para akong patay na bumagsak sa Kanyang paanan. Ito po si Juan, yung apostoles, isang apostoles ni Jesus. Ngunit ipinatong niya sa akin ang Kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ngayong hapong ito, nais kong sabihin po sa inyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sapagkat anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Ako ang simula at ako ang wakas. At ako ay nabubuhay. Namatay ako. Ngunit tignan nyo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Palapakan po natin ang Panginoon diyan. At hawak ko ang susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Hawak ko ang kapangyarihan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sapagkat ako'y namatay, ngunit nandito ako buhay na buhay. Huwag kang matakot sa iyong kinabukasan. Huwag kang matakot sa iyong mga anak. Huwag kang matakot sa iyong mga mahal sa buhay. Hawak ko ang iyong buhay sapagkat ikaw ay nananampalataya sa akin. Sapagkat nagdesisyon ka na ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Sapagkat nagdesisyon ka at sinabi mo, Panginoon, wala naman akong ibang mapagbabalingan. Wala akong ibang pagtitiwalaan. Wala akong ibang masasandalan, kundi ikaw lamang. At sinasabi ngayon ng salita ng Diyos sa iyo, totoo siya, buhay siya, at nalalaman niya ang iyong sitwasyon at tutulungan ka niya sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap. Kaya natin pwedeng awitin yung because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all things, all fears are gone. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nais ko pong manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Ikit natin ang ating mga mata. Maging personal at taimtim ang ating pananalangin ngayon sapagkat meron po akong aanyayahan sa lugar na ito. Kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoong Hesus at hindi mo naaalala na ikaw ay nanalangin ng panalangin ng pagtanggap at nagdideklara ka na si Jesus ang iyong tagapagligtas, pwede natin gawin ngayong hapong ito. Tandang-tanda ko pa po, October
25, 1985, alas 10 ng gabi. Tandang-tanda ko yon. Nung sinabi ko sa Panginoong Jesus, Panginoon, binubuksan ko ang aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. At mula noon, hanggang ngayon, hindi ko kailanman nakalimutan at hindi ko kailanman naranasan na pinabayaan ako ng aking Panginoong Jesus na tinanggap ko nung gaping yun. Kaibigan, baka ikaw, kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Anyayahan siya sa iyong puso. Panahon na para isuko mo ang iyong buhay. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mga mata, kung ikaw yon, pwede mo itaas ang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita. Amen. Amen. Ikita ko po yung mga kamay na yan. Meron pa po ba? Sa balcony. Ito ang araw ng iyong kaligtasan. Amen. Kita ko po yung nasa likuran. Nakikita ng Panginoon ang iyong puso. Meron pa po ba? Panahon na para isuko natin ang ating buhay bago maging huli ang panahon. Sapagkat ang buhay natin ay minsan lamang at maiksit, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Baka ito ang oras at panahon na kinakailangan isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Meron pa po ba? Hallelujah. Praise God. Yung pong nasa online, maaari nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Manalangin tayo, sumabay ka sa akin sa panalangin ito. Kailangan mo siyang tanggapin, kaibigan. Sampalatayanan mo siya sa iyong puso. Kailangan mo ng kaligtasan. Buhay siya at nakikinig siya sa iyong taimtim na pananalangin. Manalangin po tayo, sabay-sabay po natin ipanalangin lahat po ito at sabihin po natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Ngayong hapong ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, Jesus, maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ngayon ang iyong kapatawaran at ang aking buhay ay isinusuko ko na sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ngayong araw na ito, dinideklara ng aking bibig, pinaniniwalaan ng aking puso, si Jesus ay aking Panginoon. Si Jesus ay aking tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaibigan, kapag ikaw ay nanalangin for the very first time ngayong hapong ito, nais ka namin makilala. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, nagdiriwang ang buong angheles sa langit sa isang kaluluwa na tumalima sa kanyang mensahe at nanampalataya sa kanya. Ang iyong pangalan ay sinusulat na sa aklat ng buhay at mula ngayon, hindi mo nakakatakutan ng kamatayan. Ikaw ay ibinibilang na sa pamilya ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang lahat ng tumanggap sa Panginoon.